Hi guys, good evening! Dito po tayo sa ating programa Prophet TV at excited po tayo na kasama ko po personal ang ating pong kamanggagawa at natutuwa po kami na makasama po ang ating pong isa sa mga kinikilala ko na one of the legend from above, you know, from everywhere na ministry. At ang taong ito ay tunay nga na nakasama ko sa mahabang panahon at ako po ay natutuwa na ipakilala sa inyo si Pastor Jonathan Turtur. Bati ka sa ating po mga viewers. Good evening po mga kapatid, kamanggagawa. Maraming salamat. Amen, amen. Salamat po at kami po ay natutuwa na kayo ay makasama namin sa aming pong maikling programa Worship and Prophecy with Mark Polonia. Alam niyo po, natutuwa ko na nakasama si Pastor ngayon. Alam niyo po, marami kaming pinagsamahan nito. Pastor, gusto ko lang po kayong ma-interview. May kinalaman po sa mga pag-ikot natin sa maraming lugar ng ating pong pagsunod at pagmiministeryo sa Panginoon. Alam ko po na kayo ay tinawag sa ministeryo ng deliverance. I know your anointing, I know your calling, it comes to deliverance. You know, Jesus Christ said, the Spirit of the Lord is upon me and He was anointed to deliver, to set the captives free. At gusto po natin pag-usapan yan sa pagkakataong ito, pero gusto po nating ipag-pray yung mga tao bago tayo magsimula. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Nais po naming dalhin sa iyo ang aming pong mga viewers na mayroon pong kalagayan, physical na karamdaman, emosyonal na kalagayan, sa spiritual na panghihina. God, in the name of Jesus, nais po naming abutin na kami nangungusap ng mga bagay na imposible na may mangyari sa kanila ngayong oras na to. Ngayong oras na to. In the name of Jesus, pinagagaling mo kahit na yung taong mamamatay na ay kinakansela namin ang kanyang kalagayan. Kung siya man ay may cancer, kung siya man ay mayroong mga problema na hindi pa galing sa iyo, Panginoon, ay amin pong sinusuway in the name of Jesus. In the name of Jesus. Na nananalangin kami doon sa aming mga kapatid na sa pagkakataong ito na sila ay mayroon pong malaking suliranin na parang napakadilim, and I speak the glory clouds to manifest and let the glory shine right now. And in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, kinukumandamin ang katawan na mag-recover ng suddenly, Lord, because your miracle, your healing, and your supernatural is always available sa aming kalagitnaan. Ama, sa pangalan ni Jesus, pinupuri ka namin sa pagkakataong ito. Amen. In Jesus' name, receive your healing, receive your miracle, and receive your freedom, and receive your favor from heaven. Alam niyo po, Pastor, sa tuwing may programa tayong ganito, bisan kahit na parang andito lang tayo, but always God establish His glory. The glory realm of God is always available to visit, to release supernatural sa ating mga kaibigan, mga followers natin, mga mananampalataya sa maraming lugar. God bless po at magpapatuloy po tayo sa pagkakataong ito, no? At hayaan po natin na maranasan natin ang kabutihan ng Panginoon. Pastor, gusto ko lang po kayong tanungin dahil sa matagal na tayong magkasama, bigay naman kayo ng report o bigay naman kayo ng mga testimony, may kinalaman sa ating pong journey, sa prophetic journey, sa ating pong mga pinaruunan, napakaraming lugar. At sige po, para mahamon at ma-challenge naman ang ating mga kapatiran na mag-join. One day, maka-join sila sa atin sa ating pong programa. Amen. Isa po sa naalala ko, yung sa Baguio. Parang hindi ko na naalala yan, pero go ahead. Yung pinapunta kami ni Lord, pagkatapos ay
parang nung first namin punta doon, hindi kami pinapansin ni Pastor Joe. Tapos, umuwi na kami. And then, the other year ay may pangungusap ulit si Lord na pumunta. And this time, ay kasama ko po yung man of God, Prophet Mark Polonia. So, ang topic po ay ang tema is worship prophecy. Worship and prophecy. Worship and prophecy. So, kinausap ko si Pastora, yung wife ko si Pastora Marie, yung wife ni Pastor Joe, na merong pangungusap si Lord, and this time, may dala po akong propeta. Wow! Ang ibig sabihin, hindi ko malala, ikaw ang nagdala sa akin sa Baguio. Naalala ko? Wow! And I don't remember that, but come on, I wanna listen that. So, sabi ni Pastora Marie, Pastora, alam mo naman ang kalakaran. Sabi ko, sige po, walang problema. So, pagpunta po namin doon, ay ang binigay nilang day ay 3 days lang. So, ang schedule ng gawain ay 6 to 9. So, pagpunta po namin doon, first day, during worship, sa kalagitnaan ng worship, bumaba yung presence ni Lord. Tapos pagbaba ng presence ni Lord, lahat nagbagsakan, nag-iyakan. Tapos nakita ko si Pastor Joe, talagang grabe yung iyak mo. Tapos kinamayan niya ako. Wow. So, doon ko nakita yung doon nag-come up yung come up sa akin na kailangan mo i-incorporate yung worship at saka yung deliverance. Come on. Kasi pagka gano'n nangyari, wala magagawa ang kaaway talaga. Talagang yung pagkilos ni Lord. Tapos, after noon, pauwi na kami. So, nagkukwentahan na kami ng magkano babayad namin. Sabi ni Sheng, sabi niya, Pastor, mas matindi yung dala nyo. Hallelujah. Kaya, quits na tayo. So, yun. Naalala ko yan. We're supposed to pay for the electricity, for the charge and power and rent for everything. And then suddenly, nag-decide siya na huwag na lang bayaran. Wow! You know, sometimes ang mga tao pagka nakakaranas ng kilos ng Panginoon, no, it changes their mind, it changes their heart. Because suddenly, God speak to them. Suddenly, God reveals something for them. And go ahead, Pastor. So, yun po yun. Yung pangalawa po ay yung buhol eh. So, yung buhol na kung saan. Dinala mo rin ako sa buhol eh. Opo. Kay Pastor Gideon. Wow. God bless you, Pastor Gideon. We miss you. And sana makabalik kami riyan sa inyong lugar. Hallelujah. Kasi that time ay parang nandun sila sa crossroad eh. Dahil doon sa G12. Tapos, naalala ko yung permahan pa ron eh. Oh, wow. Oh, hallelujah. Parang yung signature bebe. Tapos, yung restoration, nakita ko yung restoration. Na, yung calling ba ni Pastor, Doctor. Kasi naniniwala ko na yung calling niya as apostles eh. Apostles yung niya. So, parang yung event na yun, kung titingnan natin, maliit lang naman siya, pero in the realm of heaven, ang tindi ng impact niya. Totoo yun. You know, isang bagay ang alam natin, kahit na maliit ang lugar, kung ang presensya ng Diyos ay dumating, it becomes like forever. It becomes like you cannot miss you anymore because when the presence comes, even you have this small place, and suddenly,
it becomes like divine. It becomes like eternity. You cannot measure anymore the place because the presence of God came in the midst of His people. Kaya ibang klase, kaya minsan hindi talaga sa dami ng tao o sa laki ng lugar, kundi dahil sa may presensya ng Panginoon. Go ahead, Pastor. So, sa akin personally, nakita ko yung importance talaga ng to be a worshiper. Tapos, kasi may mga cases na na-encounter namin na yung spirit hindi siya umalis, talagang tigas. Paano kaya to, no? Tapos ang wisdom na binigay ni Lord, tawagin mo yung anak mo, worship kayo. Worship. Worship. Worship is amazing thing, you know. That's why we don't stop building altar. Mga kapatid, marami pa tayong pag-uusapan at gusto ko pong interviewin ang ating pong guest sa pagkakataong ito sa may kinalaman maging sa kanyang mga ministeryo kung paano ang Diyos kumikilos kapag may presensya ng Panginoon. Tayo po ay dako muna sa ating pong break. God bless you po guys, and balik po kami sa pagkakataong ito. Welcome back po sa ating pong Prophet TV, Worship and Prophecy with Mark Polonia. Kasama ko po si Pastor Jonathan Tortor. Dito po kami sa Cavite. Wow! Excited po na makasama ko po siya. Marami kami pinag-usapan, mga bagay na kung saan niya po ako dinala. Maraming bagay at ituloy po natin. No? Ituloy po natin. Pastor, ano pa ang ating pong mga ginagawa ng Panginoon sa ating pong ministeryo? So, yung pangatlo po, okay lang po ito. Yung sa Iloilo eh. Dinala mo rin ako sa Iloilo? Hindi. Hindi naman. Sumama ako. Sumama ka. Wow. Sabi ko, kaya supposed to be kaming dalawa ni Mrs. Kaya lang, meron siyang urgent sa work. Kaya sabi niya, ikaw na lang. So sabi ko, yung gagawin ko roon. This is the Iloilo. Remember na yun. Tapos, nung nandun na sa conference, nagtatanong pa rin ako kay Lord kung anong gagawin ko. Tapos, si Pastor Arnel, meron siyang pinakita, yung pinapagawa sa ano ni Lord. That's right. About sa revival. About blazing fire. Blazing fire. Tapos, nung nakita ko yun, sabi ko, Lord, yung lahat, halos, almost lahat ng pinuntahan nila, inapakan namin yun. Tapos, parang nag-come up sa mind ko na sinabi ni Lord, yun ang participation nyo, yung apakan yung mga lugar. Wow. Tapos, itong grupong to, sila naman yung mag-spark ng ano. Kasi nung time na yun, parang napagod na ako. Parang walang result yung nangyayari. Tapos yun yung pinakita niya na meron kayong iba-ibang function. So, ito inapakan nyo, and then ito sila gagamitin ko para mag-spark yung apoy. So, doon ko naintindihan na ganun pala, no? Contribution. Contribution, hindi competition, contribution. That's true, guys. You know, a fivefold ministry is always coming together to contribute, not to compete. At yun ang magandang ipaalala natin, i-remind natin ang ating pong mga manggagawa kung saan ka man nanonood, ano man ang giftings mo, ano man ang calling mo, is not really just for you. This is for the body of Christ, to build the body of Christ, according to Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. No, some apostles, prophets, teachers, evangelists, and pastors to build the body of Christ. And we're so excited that we are gathering, we are coming to join together and recognizing the parts of the body. And one of the amazing thing is this man, you know, his calling, his ministry is really effective to release the kingdom of God wherever he goes with his team, you know. God bless you, Pastor. Go ahead, you can share more. Gusto ko lang balikan yung regarding sa worship. So, meron nga kami isang encounter na
ayaw talaga umalis. Sabi ko, ano gagawin ko? Tapos sinimpress niya, mag-worship. So tinawag ko yung daughter ko, nag-worship kami. The Shekinah glory. Nung una, inasar pa kami, nagbibit pa siya eh. So parang hindi naman tumatalab, Lord. Sabi ko, sige lang, tuloy. Pero nung naging intense na, from the heart na yung worship, sabi niya, tumigil na kayo! Tumigil na kayo! Titigil na ako! Sabi ko, no way. Kasi akong gusto niyang, ang mangyayari gusto niyang patigilin. Sabi ko, no way. Ikaw ang tumigil. I have the authority, sabi ko ngayon sa kanya. Now, this is the part that when the enemy react because they heard about the worship, and because this is the part of his ministry in how to deliver people, especially people bondage with the evils, demon possessed, and according to his sharing, because of worship something is happened. What happened, Pastor? Tapos tuloy pa rin. Sabi niya, ang sakit ng tainga ko. Wala kayo sa puno. Kayo pa sintonado. Sige, tuloy pa rin, tuloy. Tapos, nung nakita niya na intense na talaga yung worship, kasi siya umalis. Umalis talaga siya. Sabi ko, ayos. Pwede pala yun. Amen, amen. So, nakita namin na isa pala sa weapons talaga natin is yung worship. Pagsamba talaga. Pagsamba talaga. Mga pagsamba natin ngayon, minsan ay nakakalungkot dahil nauuwi sa competitions and also sa entertainment, At masarap na pag-usapan natin muli ang pagsamba, At ang pagsamba po ay hindi po nagsimula sa lupa. Ito po'y galing sa langit. At masarap po na tayo mga naging Kristiyano ay ibalik natin yung kultura ng langit habang tayo ay nandito pa sa lupa. Kaya malaking bagay na tayo sumamba at sa pagsamba ay maihayag natin, maipakita natin sa Panginoon ang tamang pagpupuri at paglapit, pagtatayo ng mga dambana para ang Diyos. Nabasa ko sa Bible sa Exodus 20:24 na if you learn how to build altar, He's gonna come and He's gonna bless you. Kaya wow, according to the testimony, even the enemy cannot stand when you learn how to release pure worship, spirit and in truth, not just emotion. The Bible says spirit and in truth. A lot of worship today is based on emotion. That's why there is no establishment in the realm of the spirit. And go ahead, Pastor. I wanna listen. Yun po. Isa pa sa na-observe ko. May mga times kasi na pag may utos si Lord, wala kami contact. Hindi ko talaga alam kung paano yun. Pero yung parang basta sinabihan kayo ng Lord, pupunta kayo sa ganitong bayan, province. I know, I heard that, you go to Cebu, you go to Mindanao, and then suddenly yung team mo, saan pupunta, but you choose to obey because you choose the ways of God. And then ayon sa mga patutuo nila, pagdating nila sa area ng mga lugar na pinupuntahan nila, listen to this. So, nasa Cebu po kami, meron pong pinapahanap si Lord na isang pastor. Ang word kasi niya, hanapin, tapos sabihin sa kanya, go back to your first love. Wow. Tapos, walang pangalan. Sabi, paano yun? Walang pangalan. Pero ang clue lang niya, balikan niya yung church ng isang kasama naming pastor. Sa bundok pa po yun eh. So, pinuntahan namin sa bundok. Yun pang matindi, Yung hindi mo alam, tapos sa bundok pa, But God is watching. God is waiting for you for Him to see the obedience and the sacrifices, and then God is gonna show up. Go ahead. Opo. So, pagpunta po namin doon, yung church po ay 4 square.
So, ginawa ng pastora, tinawag niya yung mga members niya, tsaka yung ibang mga may sakit. Nagkaroon kami ng gawain. Wow. So, during worship, bumaba yung presence si Lord. Tapos, nag-minister kami. Yung mga may sakit na, yung sa daddy, yung tawag niya sa cancer eh. Breast cancer. Breast cancer. Tapos yung nana, lumabas. Tapos praise God, kumilos si Lord sa babaeng yun na gradual naman yung paggaling niya. So pagkatapos po noon ay kinausap ko yung pastora, sabi ko, pastora, mayroong pinapahanap sa amin si Lord. So siya ng description. Habang nagkwento siya, yung pastor, yung sinundan niyang pastor, sabi ko, yun, pastora, yun, siya yun. Saan ba namin matagpuan yun? Sabi niya sa Karkar. So, kinabukasan, nung gabing apo na yun, dumiretso kami sa Karkar. Tapos, pinunta namin yung isang para-church na kanyang pinapasukan. Sabi nung pinaka-manager, ano bang sadya niyo sa kanya? Sabi ko, pastor, personal mayroon kasing pinapasabi si Lord. So sabi niya, kailangan nyo puntahan yun. So sabi ko, baka pwedeng makuha ko yung telephone number. Wow. So nakuha ko yung telephone number, tinawagan ko, nagpakilala ako. Tapos sabi niya, sino to? Sabi ko, ako po si Pastor Jonathan, taga Cavite po. Sige, ituloy natin yung part 2 na yan dahil sa makita po natin na gusto ko makita yan, gusto ko marinig yan. You know, this is an amazing thing that when God speak, you know, sometimes a lot of people they don't believe in the audible voice anymore when God speak and give you instructions. Dadaling ka sa isang lugar na hindi mo alam, dadaling ka sa lugar na hindi mo gusto, but when you decided to come and obey the presence of God, the voice of God, suddenly there is salvation, deliverance happening to the people of God. At excited po tayo at hayaan po natin na sa ating pagpapatuloy ay huwag po kayong aalis. Sama-sama po tayo sa mga susunod pa nating mapapakinggan. Sige po, mayroon lang po tayong break. God bless. Welcome back to our program Prophet TV with Pastor Jonathan Tortor. Salamat po sa inyong pakikinig. Pinag-uusapan po natin dito na yung mga mystery when God speak supernaturally. Napakasarap na masunod. You know, the Bible is already done from Genesis to Revelation, but God is now done to you and He wants to speak to you directly too. What happened, Pastor? Tuloy po natin yung patutuo. Itong lugar na to, na yung testimony, saan lugar to? Sa Karkar. Karkar o Cebu? Cebu. And then, nung matagpuan mo o makausap mo yung dati pinahanap sa'yo ng Lord? So, nung nakausap ko po siya, sabi niya, sino to? Sabi, nagpakilala ako si Pastor John from Cavite. Sabi niya, anong sadya mo? Sabi ko, personal Sabi niya, pwede ba dito mo na lang sabihin sa ano po? Wow. Kasi gusto ko siyang puntahan talaga ng personal. So, sabi ko, that time kasi, ang ano lang ay hanapin. Oo. Wala pa sa isip ko na tanungin si Lord kung ano sasabihin. So that time na nag-usap kami, sabi ko, Lord, nahanap ko na ano sasabihin ko. Tapos sinanungan niya yung go back to your first love. Wow. Tapos sabi ko, Pastor, sabi ni Lord, go back to your first love. Tapos a moment of silence, siguro mga 3 minutes to 5 minutes yun. Sa line niya? Sa line niya. Mga 3 minutes yun. Tapos sabi niya, Dahil parang ayaw na makipagkita. Gusto, sabihin mo na lang. Sa telepono na lang. Total, magkausap tayo ngayon. And then he speak to go back to the first love. Tapos sabi niya, pwede bang puntahan niyo ako? Sige, bigay niyo yung address mo. So magkalapit lang pala. So, arkila kami ng tricycle. Tapos pinuntahan namin. Nung nakita ko siya, naiyak ako. Naiyak po ako kasi alam niyo po yung parang nagbahay-bahayan lang sila. Wow. Tapos yung anak niya may sakit. Tapos yung asawa niya nagkaroon ng depression.
So, Ibig sabihin, parang wala na sa ministry. wala na siya sa ministry. Nasa para-church siya. Parang, yung para-church kasi parang interview sila ng mga tao. So, doon na lang. Pero yung as a pastor, wala na siya. Hindi, what happened? What happened? Tapos nung kinausap na namin siya, tapos inulit ko ulit na, Pastor, hindi kita kilala. Kung tutusin na, ayaw ko sana sumunod talaga eh. Kasi Yeah, that's December, not simple, you know? December na yon, nakatatlo na kami ng mission. Sabi ko, Lord, kuutan na kami, Lord. Tapos meron siyang urgent na pinagawa. Pero kailangan ko sumunod eh. Sabi ko, kailangan sumunod. Tapos nagkwento na siya doon sa mga nangyayari na nasa stage din siya ng pain. Wow. Kasi yung church sa pinanggalingan niya, sinipa siya. Tapos yung inasahan niyang mentor niya, parang hindi rin sila kinupkup. Wow. Tapos yung ami palang pinuntahan ng pastor, magkaibigan pala sila. Parang nung mga unang days namin, napuntahan namin to, pero kasi sabi namin, Pastor, baka pwedeng tulungan nyo kayong hanapin itong pastor na to. Wow. Ang problema lang, wala ng pangalan, kaya hindi namin ma-describe na gusto sa kanya. Pero nung nag-meet na kami, na-mention namin yung pastor, sabi niya, best friend ko yan eh. Wow. Tapos, ginawa namin, kinausap ko yung team, nag-contribute kami ng money para makatulong sa kanila. Kasi walang pagkain. Wow. Now, gusto ko rin kausapin po itong mga taong katulad nito na, mga manggagawa na parang dumating sa time na parang sobra ang pain, sobra ang mga karanasan sa kanilang ministeryo, and then suddenly they are running away. Tago na lang, hindi na lang magpatuloy at waiting for ano man ang mangyari. I hear the testimony that God is still watching. Alam ng Diyos na kung ano ang sitwasyon meron kayo. Kung ano man ang kalagayan mo ngayon na ikaw ay manggagawa ka man, nagtatago ka man, o you are running away from your love from the Lord, for the Lord. God is still watching, and God is speaking to a different person like this man. Nangusap ang Diyos. Sabi ng patutuon ng ating pastor, nakakailang beses sila sa misyon, ayaw na nga nilang sumunod dahil wala na silang financial, wala nang masyadong magamit, but they choose to go. Ang layo nun eh. But it's okay kung mayroong mang ibabalik na isang pamilya, lalo na mga manggagawa. And that's amazing. Ito ang pinakamasarap ng mga patutuo, mga kapatid, na dapat mapakinggan. Hindi yung kung ano-anong mga pakyut lang. This is you choose the voice of God than to reason out from the Lord to the Lord. And then what happened is you found out na ito pong dating pastor ay malayo na. They're suffering and they are not doing the ministry. And then what happened after that, Pastor? Tapos yung wife kasi niya nasa depression. So, kinakausap ko si Lord kung pwede ba siyang i-minister. Inner healing namin. Pero ang word ni Lord, nakasalalay doon sa husband. Sa pagsunod niya, papagalingin ni Lord yung wife niya. Kaya, ginawa namin, pinag-pray na lang namin sila. Tapos, kumain na muna kami, bumili ng pagkain, tapos kumain, tapos umuwi na kami. So, dito, balik sa Luzon. After ng ilang buwan, nalaman namin, nagbalik na siya. Wow. Nakabalik sila sa ministry. Come on, guys! Come on! Palakpak sa Panginoon, kahit saan ka man naroon. And that is your deposit. I'm telling you, what happened is supernatural. Meron pong restoration. Pastor, gusto ko pong tapusin mo na yung testimony mo, and then you're gonna pray for the people watching our program today, na kung meron silang mga sitwasyon na ganun, God is still watching them, God is still love them, and ang Diyos nag-aantay. At kung kinakailangang
ipadala ka, ipadala pa ang ibang mga tao, we are willing to come. You know? Go ahead, Pastor. So, yun po yun yung nakita namin yung restoration na ginawa ni Lord sa kanya. Tapos kami din as a team, parang na-empower, na-revive kami. Hallelujah. That's true. Alam mo ba na, alam niyo po nakakalungkot ngayon, maraming mission ngayon eh. Pero ang mission, ginawang vision na eh. Hindi na vision eh. Ibang mga tao ngayon nakikigaya na lang. Man, ang hirap ng ganun, lalo pag wala sinasabi ang Diyos sa'yo. I went to the nations of the world doing missions, and sometimes I'm just saying, Lord, I'm tired, but when the voice come, suddenly you are charged from heaven like wow, and then you go more. Because God is gonna take you far because of your obedience. And kaya po masarap na makasunod sa Panginoon. Pero kung magmi-mission tayo dahil lang sa ating mga bisyo, mahirap, nasasayang ang panahon, nasasayang ang pera, at wala rin namang nangyayari. But, it's good to really understand the call and the message of God. Come on, Pastor. Bago tayo mag-pray sa kanila. Alam niyo po mga kapatid, sa pagkakataong ito, gusto ko pong mag-pray sa inyo habang ang ating pong pasumay emergency na tawag. At patuloy namin na gusto kayong ipag-pray sa pagkakataong ito. Saaman kayo at ano man ang kinalalagyan, iunat ninyo yung kamay, itaas ninyo yung kamay at let's Pastor release prayer for all the people wants to receive deliverance and healing and also miracles sa buhay niya. Come on, go ahead, Pastor. Oh, shaka. Hallelujah. Hura tataya sopro bo 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 bo. Shake. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, na sa pagkakataong ito ay makita ng aming pong mga manggagawa, makita ng aming mga viewers na meron kang ginagawa. Go ahead, Pastor, release the prayers. Yes, Lord, hallelujah. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Panginoon, niling ko po ang iyong makapangyarihang kamay. Right now, sa aming pong mga viewers, mga kapatid na nasa cage po sila ng kaaway, kinakasal sila, tinawasak po namin sa pangalan at dugo ng Panginoong Jesus. Lord, iniklar namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong pangalan, O Diyos. Lord, sinabi niyo po na pag yung power, Lord, ng pagsunod po sa inyo. Dalangin ko po, Lord, right now, ang may mga karamdaman, physical, spiritual, Lord, iunat niyo ang iyong makapangyarihang kamay and pagalingin niyo po sila. That's right. Restore them, Lord, their body and even, Lord, their spiritual life, O God. Lord, buksan niyo ang kanilang kaisipan na we have a powerful God, mighty God. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lahat ng lumalapit sa iyo ay hindi niyo po inisang tabi, Panginoon. Kundi niyayakap niyo po, Lord. Lord, dalangin ko right now, Lord, na encourage niyo po, Lord, ang bawat isa na dun po sa mga napariwara ay magbalik loob po sila. In the name of Jesus. Lord, thank you so much, Lord. Thank you for your love, for your mercy, for your compassion, God. Thank you so much in Jesus' mighty name. Whoa, I feel that right now. God bless you guys and thank you for joining in our program with Pastor Jonathan Tortor sa pagkakataong ito. Salamat po at next time, see you again all sa ating pong programang Worship and Prophecy live here in Prophet TV. God bless po. Amen. And good night. Shalom, shalom.